Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po? So, yung kahit uminom po ng tubig, hindi mapapatid ang uhaw. Ganon katindi ang init doon sa impyerno. Sabi nga, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagat ng apoy at asupre at kinaroroonan din naman ng hayop at ang bula ang propeta at sila pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanpaman. Grabe. Araw at gabi magpakailan kailanpaman. Walang hanggan. Ano po ang pagpapusa? Yung nga pong nag-brown out lang ng overnight. Ano po, dusa na ang maraming tao. Napuyat. Di po ba? Dahil sa sobrang init, malamok. Di po ba? Kahit antok na antok ka na, hindi ka makatulog ng maayos, magigising ka pa rin. Kasi sa sobrang init, lalo tikit doon sa impyerno. Kumbaga dito, alis-is ka. Pero ang talaga, yun, overnight lang. Pero ito, araw at gabi, magpakailan paman. Walang hanggan, mga kapatid. Sabi nga sa Revelation 20:14 naman, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So ang ikalawang kamatayan tinutukoy ay ang dagat-dagatang apoy. Na mga kapatid, sinasabi na sa Revelation 20:15, at kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Kaya nakakatakot kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil ikaw ay isa sa candidate na iahagis sa dagat-dagatang apoy. Sabi ko po sa Revelation 21:8, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asukal. Sino tinutukoy ito? Yung mga taong tumanggi sa pananampalataya sa Panginoon Jesus at patuloy na niyakap ang kasalanan. Ginamit po sa konteksto ng huling paghatol kung saan ang mga hindi naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay itatapon sa lawa ng apoy o dagat-dagatang apoy. Ang lawa din ng apoy ay kung saan itinapon ang diablo, ang halimaw at ang mga huwad na propeta kasama ang kamatayan mismo. Nakakalungkot ang kapatid, no? So, yung mga huwad na propeta, dito dinala. Ang impyerno ay ang lugar ng ganap na pagkahiwalay sa Diyos at ng kawalan ng pag-asa ng pakikipagkasundo sa Diyos o sa ating mga minamahal. Ang tanging karapat-dapat na pambayad para sa pagiging magsik laban sa manlilikha ay walang hanggang pagparusa sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan sa walang hanggang parusa. Because there is no second chance to be saved after physical death. Kaya sinasabi na ang araw o panahon ng kaligtasan ay ngayon. Ngayon naman po ay bibigyan tayo ng kamalayan ng salita ng Diyos ukol sa walang hanggang buhay. Ano nga ba ang walang hanggang buhay o consciousness to eternal life? Ito po ay tumutukoy sa kaloob na walang bayad ng Diyos na makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoong Hesus. Sa tuwing pinabanggit sa Biblia ang buhay na walang hanggan, tumutukoy po ito sa kaloob na walang bayad ng Diyos na makakamtan lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ikalawang mahalagang tanong na bibigyang kasagutan, bakit may walang hanggang buhay? Mas magandang tanong yan. Ano po? Una, dahil may nagbayad ng kasalanan. Sabi nga, kung walang pagbubo ng dugo,
walang kapatawaran. Ano po? Kaya, sinasabi po sa Colossus 2:14 na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Nang ang Panginoong Sus ay ipinako sa krus, ano po? Sabi nga, naalis sa atin ang ating kasalanan dahil kasama na itong ipinako doon sa krus. Ang bawat maliit, malaki, katamtaman o mabigat, magaan at mabigat na kasalanan ay sama-sama ipinako kasama ng ating Panginoong Jesus. Kasama po sa pinagbayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Roma 6 verses 6 to 7, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus upang mapawalang bisa ang katawan ng kasalanan. Dahil diyan, hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Ito ay sapagkat siya na namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Dahil sa paghahandog po ng ating Panginoong Jesucristo, maaari nang ituring ng Diyos na bayad ng lahat ang ating mga utang ng kasalanan nang lumapit tayo kay Kristo sa pagsisisi at pananampalataya. Dahil walang sinumang tao ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos kung kaya't si Kristo ang umako ng ating mga kasalanan upang doon sa krus ang kasalanan natin ay matubos. Kaya purihin ang Lord dahil binayaran niya ang ating kasalanan. Kaya ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay may walang hanggang buhay. Bakit may walang hanggang buhay? Dahil may nagbayad ng kasalanan, ikalawa, dahil may nagkaloob. Ano ba yung pinagkaloob? Gaya ni Lazaro na pulubi. Nabuhay siya na naghihirap. Ngunit nang mamatay siya, siya ay naroon sa sinapupunan ni Abraham at inaaliw. Ang mga mananampalataya sa Old Testament ay namatay. Ano po, na may pananampalataya ay nasa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, kung saan naroon si Abraham, naroon din ang mga namatay na mananampalataya. Kung saan namatay si Abraham, kasama rin niya naroon ang mga namatay na mananampalataya. Ano po mga kapatid? Sabi po sa Roma 6:8-11, kaya nga yamang tayo kasamang namatay ni Kristo, tayo ay sumasampalatayang mabubuhay na kasama niya. Alam natin sa pagkabuhay ni Kristo, mula sa pampatay ay hindi na siya mamamatay. Ang kamatayan ay hindi na maghahari sa kanya. Ito ay sapagkat sa kanyang kamatayan namatay siya sa kasalanan ng minsan lang at sa kanyang pagkabuhay nabuhay siya sa Diyos. Ginawa ng ating Panginoong Jesus na maging posible, ano po, na tayo ay, sabi nga, mabayaran ang ating kasalanan at tayo ay mabuhay na muli kasama niya. Para sa ating lahat na minsang nahiwalay mula sa Diyos, upang makalapit sa Ama bilang kanyang mga anak, ay dahil lang sa ginawa ni Jesucristo. Ano po? Kumbaga noon wala nang chance. Sabi ka, ang mga nariyan ay hindi na makakaparini at ang mga narini ay hindi na makakapariyan. Ano po? Kumbaga wala na talagang chance. Pero ginawang posible ng Panginoon Jesus. Yung malaking chance na nag-iwalay sa tao at sa Diyos, binayaran niya doon sa krus upang ang tao ay makalapit sa Diyos. Pinagkaloob niya ang kanyang sariling buhay upang mabayaran ang ating mga kasalanan at makalapit tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Amen mga kapatid. Sabi po sa Juan 11:25, ang kaloob na buhay na walang hanggan ay nakamtan na ng mga sumasampalataya kay Yesu Kristo na siyang mismong buhay at pagkabuhay na magmuli. Ang katotohanan na ang buhay na ito ay walang hanggan. Ang nagpapaliwanag na ang lahat ng tao ay may buhay na nananatili at hindi natatapos magpakailanman. Grabe, no? Hindi natatapos sapagkat ito ay magpakailanman. So, buhay na walang hanggan. Ang kaloob ng buhay na walang hanggan ay nakamtan na ng mga sumasampalataya kay Yesu Kristo na siya mismong buhay at pagkabuhay na magmuli. Gayon pa man, isang pagkakamali, mga kapatid, na isipin ang buhay na walang hanggan ay simpleng pagpapatuloy lamang ng mga taon. Ang isang pangkaraniwang salita na ginagamit sa babang tipan para sa salitang walang hanggan ay aionios, na nagpapahiwatig ng parehong ideya ng kalidad at dami. Ang totoo, ang buhay na walang hanggan ay walang kinalaman sa mga taon, dahil ito ay hindi nakadepende sa panahon at umiiral ng labas sa panahon. Maraming umiiral, maaaring umiral ang walang hanggan sa labas at lampas sa panahon, gayon din naman sa loob nito. Ibig sabihin, hindi nalilimitahan ng panahon ang walang hanggan. Kumbaga, hindi mo alam ang beginning, hindi mo rin alam ang katapusan. Walang simula, walang katapusan. Di po ba, mga kapatid? Dahil dito may tuturing na ang buhay na walang hanggan na isang bagay na nararanasan na ng mga Kristiyano ngayon. Mga kapatid, hindi kailangan mga Kristiyano na maghintay para sa buhay na walang hanggan. Dahil hindi ito nagsisimula pagkatapos ng kamatayang pisikal. Sa halip ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa sandali sumampalataya ang isang tao kay Kristo. Ito ay ating kasalukuyang pagpapala. Amen, mga kapatid. Sinasabi sa 1:3, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pansinin na mayroon na ng buhay na ito ang mga mananampalataya. Ang ginamit na verb o pandiwa ay nananalig, kung saan ito ay pangkasalukuyan or present tense. Ano ba? Nasa present tense. Okay, sa Tagalog man o sa Griego, ito ay nasa pangkasalukuyan gamit. Ano po, mga kapatid? O pangkasalukuyan kilos din. Makikita din natin ang parehong konstruksyon ng mga salita na pangkasalukuyan sa 1:5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pangkasalukuyan, nakikinig, sumasampalataya. Ano po, mga kapatid? At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sabi nga, crossover from death to life. No? Ano po, mga kapatid? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayong mga dating patay, sabi nga, we cross over from death to life, mga kapatid. At sabi nga po sa 1:47, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya, pangkasalukuyan ulit, mga kapatid, ay may buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Kaya kung sumampalataya ka na kay Jesus Christ, that moment, that very moment, ligtas ka na, nasa na ang buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Ang focus ng buhay na walang hanggan ay hindi sa ating hinaharap, kundi sa ating kasalukuyang katayuan kay Kristo. Amen, mga kapatid. Pasalamat tayo. Dahil nagsimula ang buhay na walang hanggan, simula na tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil naniniwala ako, kung pagkatapos pa ng physical death, tsaka pa lang natin na makakamtan, paano kung namatay ka nang may kasalanan?
Naniniwala ako, time to time tayo nagkakasala sa isip, salita, sa gawa. Pwede yung iba hayag, pero yung iba lihim. Pwede sa paningin ng maraming tao, hindi ka nagkakasala, mabuti kang tao, perfecto ka. Pero alam ng Diyos kung ano ang mga hayag at di hayag na nagagawa mo kasalanan. Sabi nga, kung pang future pa yun, kawawa naman tayo, kung pang future lang. So, ibig sabihin, yung past, present, and future na kasalanan natin, kasamang napako dun sa krus. Kasi, kung hindi pa kasama yung sa future, nagkasala ko, kailangan uligin pa ako ni Jesus Christ para babayaran yung kasalanan ko? O kasalanan mo? Di ba mga kapatid? Kung hindi pa kasama yung sa future, na kasalanan natin, mga kapatid, hindi naging matagumpay. Hindi naging ganap at kumpleto ang kamatayan ni Yesu Cristo. Pero sabi nga, ang kamatayan ni Cristo ay kumpleto at ganap na. It is finished. Diba? Sabi nga, tetelestai. Ginagamit po ito sa ng mga businessman. Sabi nga, fully paid na ang utang natin dahil binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nagkaloob siya ng kanyang buhay at ang kanyang dugo ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Bakit may buhay na walang hanggan? Dahil, una, may nagbayad ng kasalanan. Ikalawa, dahil may nagkaloob ng buhay. Ikatlo, dahil totoo, may langit. Amen, mga kapatid? Naniniwala po ba kayong may langit? Amen? Marami na po akong tinanong na ganyan. Sinong naniniwala may langit? Taasan ng kamay. Sino gusto pumunta sa langit? Taasan ng kamay. Sino handang mag-fasting? Sino handang mag-Bible study ng 24 oras? Wala nang tumataas ang kamay. Ganun ang tao eh. Ang gusto nila, easy way. Di po ba? Pero ano binigay sa atin? Narrow way. Makipot na daan. Ibig sabihin, maraming mahirap na pagsubok o pwedeng, mukha, iba't ibang mukha. Mahirap na mukha, estado ng buhay ang ating kakaharapin. Pero hindi naman yung ibig sabihin tayo ay mabibigo. Sinabi ko na para mapagandaan natin, hindi para takutin tayo. Ay, loko na maging Christian. Nahirap pala. Naaroway pala, makipagdadaan pala ang dadaanan eh. Eh, ang gusto ng marami is malawak na daan. Di po ba? Yung wala nang hirap, walang traffic. Gusto ano yan? Happy-go-lucky na way ng pamumuhay. So, purihin ng Lord, dahil totoong may langit. Sabi sa 2 Korinto, chapter 12, verse 1 to 6, napilitan ako magmalaki. Sinasabi po ito ni Apostol Pablo. Kahit na alam kong wala akong mapapala dito, sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga pinayag at pinakita sa akin ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinapahayag niya ay totoong naranasan niya. Totoong ipinahayag at pinakita sa kanya ng Panginoon. May 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Ito po yung sinasabi, langit na kapupuntahan ng mga mananampalataya. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o sa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. So yung langit yung paraiso ano po, na sinabi na ng Panginoon at pinangako niya doon sa kriminal na nakasama niya sa krus. Di po ba? At narinig ko roon ang mga kamanghamangang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. May pagmamalaki ko ang karanasan kong iyon. Pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong may pagmamalaki. Maliban sa aking mga kahinaan. Kaya nga, lagi ko sinasabi, wala akong pwedeng ipagmalaki sa buhay ko, hindi yung kumpleto
paggawa lang ng ating Panginoon dun sa krus na aking pag-aari ngayon. Ano po mga kapatid? Dahil totoo nga po na wala tayong naging ambag sa ginawang iyon ng ating Panginoon. Sabi nga, ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ng mga kamangha-manghang bagay na hindi kahit ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. May pagmamalaki ko ang karanasan kong iyon, pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong may pagmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. At kung magmamalaki man ako, hindi ako magpipistulang hangal. Dahil totoo naman ang aking sasabihin. Pero hindi ko ito gagawin dahil baka sumubra ang palagay ng ilan sa akin kaysa sa nakikita nila sa aking pamumuhay. Mga kapatid, ang bagay na ito ay mapangahawakan natin. Dahil totoong naranasan ito ni Apostol Pablo na nakarating siya sa ikatong langit sa paraiso, ang luklukang trono ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Bakit nga, siguro, bakit pinahayag yun? Pinakita yun kay Apostol Pablo. Di po ba? Dahil totoo may langit. Amen, mga kapatid. Dahil totoo may langit. Sasabi sa 2 Corinthians 5:1, sapagkat alam natin na kung ang ating panlupang bahay na isang tolda lamang ay masira, mayroon tayong gusali mula sa Diyos. Ito ay isang bahay na hindi gawa ng kamay. Ito ay pangwalang hanggan sa kalangitan. Sabi, walang katawang lupa at may laman ng dugo ang makakapasok sa ikatong langit o kalangitan, kundi yun lamang mga glorified body. Kasama nito mga nananampalataya na bubuhay muli ng Panginoon at mga taong nananampalataya na hindi na namatay dahil dinadala sila ng ikalawang pagparito ni Jesus. Ano mga kapatid? Sa mga taga-Pilipos 3:20 sabi, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid. Lahat ng nananampalataya kay Jesus, sila ay magiging mamamayan o citizen ng kalangitan. Wow. Higit pa sa pagiging US citizen or Canadian citizen, ang tatanungin natin, lahat ng nananampalataya ay magiging mamayan ng langit. Kasama na siyempre ang mga senior citizens. Sama na natin. Amen. Purin ang Panginoon. Sa langit, sabi nga, sa langit ka, mga kapatid, kung pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan at nagtiwala ka kay Kristo para sa kanyang kapatawaran mula sa kasalanan. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:6-8, kaya kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Para sa mga mananampalataya, matapos ang kamatayan, iiwanan niya ang kanyang katawang lupa, tinatahanan, upang manirahan sa piling ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Bilang konklusyon, bakit mahalaga na mayroon tayong kamalayan? Ukol sa walang hanggang parusa at walang hanggang buhay. Dahil may isang panandalian at permanenteng lugar para sa mga mananampalataya at isang panandalian at permanenteng lugar din naman para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit, hindi nababago ang hatol sa kanila ng Diyos. Hindi isinulat sa Biblia kung kailan darating sa isang taong kamatayan. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na matapos mamatay ang isang tao, dadalhin siya sa alinman sa dalawa lamang ang destinasyon, sa langit o sa impyerno. Sa langit ka kung pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at nagtiwala ka kay Kristo para sa iyong kapatawaran mula sa kasalanan. Para sa mga mananampalataya, matapos ang kamatayan, iiwanan ko ang katawang ito na aking tinatahanan upang matirahan sa piling ng Panginoon. Para naman sa mga hindi mananampalataya,
matapos ang kamatayan ay walang hanggang kaparasahan sa impyerno. Tandaan natin, mga kapatid. Every man is responsible to respond to the gospel of Jesus. Bakit? Dahil walang ibang paraan para maligtas kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. At nawa, ang pagtugon mo sa mabuting balita ay pananampalataya kay Jesus. Dahil nasusulat sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Every man is accountable for his decision to believe or reject the truth about eternal punishment and eternal life. Bakit may pananagutan tayo? Dahil hindi naman ang Diyos ang author ng kasalanan. Hindi ideya ng Diyos na magkasala ang tao. Ang diablo, ideya yan ni Satanas. Siya ang author ng kasalanan. Sino ba ang tumukso kay Eva at Adan? Diba? Kung bakit nagkasala ang unang tao sa Diyos dahil sa pagpukso ng diablo. Kaya mga kapatid, hindi ka pinupwersa ng Diyos na dalhin ka sa langit at hindi ka rin niya pwersahin na dalhin ka sa impyerno. Kaya we need to be conscious of what kind of eternity we will face in the end. Wala tayong anumang maisusumbat sa Diyos dahil hindi siya nagkulang na tayo ay bigyang babala at paalaala sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kung paano hindi nagkulang ang Diyos doon sa mayaman na iyon. Di po ba? Sa mga narinig niya kay Moises, sa mga propeta, pero hindi niya pinanampalatayanan. Marami ng means of ng pagpapahayag at pangangaral ng mabuting balita. Di po ba? Marami nang naaabot ngayon. Di po ba? Ang gamit ang di po ba? Ang social media. Di po ba? Dati, yung mga face-to-face lang. Mayroon na po mga online ngayon. May mga live stream. Mga kapatid. Kaya imposible na ang mabuting balita ay hindi pa makaabot sa bawat panig ng mundo. May mga misyonero, kung mayroon mang hindi pa naabot ng radio, ng social media, may mga misyonero na pinapupunta doon. Paano kung wala misyonero? May creation! Na revelation din ng pagka-Diyos, na may Diyos na lumikha. Amen, mga kapatid. Maraming kaparaanan para mapahayag ang mabuting balita. Kaya wala tayong pwedeng i-alibay, pwedeng idahilan na kung bakit hindi ka nakapagsisi, kung bakit hindi ka nakapanampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga sa Hardin ng Eden, nagrebelde si Adan laban sa Diyos at pinalaya siya mula sa puno ng buhay. Genesis chapter 3 verse 24. Sa uli, sa biyaya ng Diyos, muli niyang ibabalik ang ating kalayaan na lumapit sa puno ng buhay. Ang kalayaan ito ay pinagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. Sa sandaling ito, iniimbitahan ang lahat ng makasalanan na kilalanin si Kristo at tumanggap ng buhay na walang hanggan. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Paano malalaman, kapatid, kung ikaw ay may buhay na walang hanggan? Una, sa lahat, ipahayag mo ang iyong kasalanan sa banal na Diyos. Pagkatapos tanggapin mo ang provisyon ng tagapagligtas para sa iyo. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Roma 10:13. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay namatay para sa iyong mga kasalanan at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Sampalatayanan mo ang mabuting balitang ito. Pagtiwalaan mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at maliligtas ka.
Gawa 16:31, Roma 10:9 hanggang 15. Simpleng sinabi ni Juan, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay nito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Unang Juan 5:11 hanggang 12. Nawa, mga kapatid, ay iyong mapagbulay-bulayan ang katotohanan ito na inahayag sa atin ng salita ng ating Panginoon patungkol sa walang hanggang kamalayan o kamalayan patungkol sa walang hanggan. Amen, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita na nahayag sa ating kalalatan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pananalangin. And make it personal prayer para sa iyo, mga kapatid. Make it personal. Huwag mong isipin, ang panalangin ito, kailangan ni ganito, kailangan niya, kailangan natin ito. Kailangan. Sabayan mo ako sa pananalangin sa oras ito. Sa pagkakataon ito, masumpungan ka ng Panginoon na nasa presensya ka ng pananalangin. Amen. Hindi ito makapag-aalis sa kasalanan, hindi rin makapagliligtas ng panalangin ito. Pero ang kapahayagan ito, gawin mo itong kapahayagan ng iyong pananampalataya sa Panginoon, ng iyong pagsusuko ng buhay sa ating Panginoon. Nakikinig ang Panginoon sa oras ng pagkakataon ito. Tayo po ay Our righteous Father, salamat sa pagpapakita mo sa akin ng kabigatan ng kasalanan at ng katarungan ng iyong pagka-Diyos. Nanginginig ako na maisip na mayroong walang hanggang kaparusahan. Gayunpaman, pinupuri kita sa pagligtas mo sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ako karapat-dapat sa iyong awa, ngunit malaya mo itong ibinigay sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesus doon sa krus. Tulungan mo akong huwag maging manhid sa katotohanan ng impyerno, ngunit gabayan mo akong mamuhay ng may pananampalataya, pagsunod, pagpupuri at pagpapasakop. Gamitin mo ako para balaan ng iba, para mahalin sila ng sapat, para magsalita ng katotohanan at akayin sila tungo kay Kristo. Hayaan mong mag-alab ang aking puso sa pagnanais na mabahaginan ang mga naliligaw at makita na maliligtas ang mga taong tumugon sa iyong imbitasyon na manampalataya kay Jesus na iyong bugtong na anak. Gabayan mo po ako palagi ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa akin. Panginoon, ito po ang aking samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa Diyos po ang kaparehan. Panginoon, salamat po sa iyong salita, sa iyong mensahe na kapahayagan na nauukol sa walang hanggan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng matalinong desisyon at huwag na magpatumpik-tumpik pa, Panginoon. Dahil tunay nga na hindi namin nalalaman, hindi namin piho kung bukas pa, ngayon, o kailan kami mamamatay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigay ang aming desisyon ng pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, Lord God, upang kami din po, Lord God, na mananampalataya sa iyo ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat, Lord God. Patuloy na ang bawat salita mo na namutawi sa iyong bibig na napahayag sa araw nito, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat tumanggap at manampalataya sa kapahayagan ito. Sa iyo po pinakamatas sa papurit pagluwalhati sa tanging pangalan ng lubugtong na anak ng si Kristo Jesus. Amen and amen. Sa Diyos po ang papuri. Napakasarap po, mga kapatid,
na pag-usapan ang patungkol sa walang hanggan. Dahil isa roon ang ating kahahantungan. At ngayon, ano ba ang tanging maaari natin sa Panginoon sa oras ay ito? Sa kanyang paghahandog ng ating buhay. Sabi nga, wala tayong maiambag. Kung ano man yung iaalay natin ay bilang pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa tanging ngalan ng ating Panginoon. Gawin din po natin yung panalangin ito. Pasalamatin natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Makapiling mo'y nakala ang lubog. Ito ang aking tanging alay, Panginoon. Ang aking alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging
Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord God. Wala na kaming ibang hinihintay, kundi ang iyong muling pagbabalik, Panginoon Jesus. Purihin po ang Diyos at sa umaga po ito, mga kapatid, samahan niyo po kami sa pangwakas na panalangin. Purihin ang Panginoon, tayo po ay saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na aming narinig na kami ay binigyan mo ng kamalayan mula sa walang hanggan, Panginoon. At nakatitiyak kami, Panginoon, ang lahat ng sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Patuloy mo po, Panginoon, na ang ministeryo dito ay makaabot, Panginoon, ng mga kaluluwa at mga tao, Panginoon, na hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, gabayan mo po, Panginoon, ang ministeryo ito. Gabayan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga tao na makapakikinig ng mensahe ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kalakasan at kasaganaan ay sumaating buhay, sumaating pamilya at sumaating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. God bless you all po sa inyong lahat.